nakasanla, ano? Ngunit dumating ang ating Redeemer, no? Kumbaga tayo ay nasubasta na ba tawag doon, no? Wala nang pag-asa. At during the timing of the Lord is so impeccable na dumating siya at tayo ay tinubos, no? Sa ating mga kasalanan. O sa ating pagkaalipin sa kasalanan. Buksan po natin sa Galatians chapter 3 verse 13. Amen. Sabi po dito, Christ redeemed us from the curse of the law, being made sin. Being made sin, siya po ay naging sin offering. Amen? Hindi po siya naging makasalanan. Itinuring lang siya makasalanan. Amen? Kasi po may mga lumabas na misinterpretation dito. Actually, mga malalaking ministry po yun eh. No? Sinasabi po, actually si Jesus nga raw ang unang naging born again. Ibig sabihin, totally daw, Jesus Christ was spiritually died. Ibig sabihin, nagkasala daw si Jesus. Pero kung hindi totoo yun, no? Siya ay naging sin offering. Being made sin. For us, He was made a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole o a tree. Yung po tree doon, yung cross, kung saan siya ay pinako. Amen. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Ama, O God, Lord, with this passage, O God, Lord. Gugunitain namin, Ama, muli, O God, ang iyong katapatan. O aming Redeemer. Aming dakilang manunubos, Panginoon, O God, Lord. Salamat, O God, Lord. Kayo, O God, Lord, ang umako ng aming mga kasalanan. Ang tumubos, O God, Lord, sa aming pagkaalipin, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. Lord, salamat po, Ama, O God, Lord. At nawa, Ama, O God, ikaw ang mangusap sa amin, O God, Lord, sa pagbubulay-bulay, Lord, ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, meron kang mga kaloob, Panginoon, O God, Lord. Meron kang mga promises sa amin, O God, Lord. At nawa, Ama, O God, Lord, ay patuloy namin maunawaan ay mga salita, O God, Lord. At patuloy kaming makalaya, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah, sa kapangyarihan, O God, Lord, ng aming kaaway, ang devil, O God, Lord. Maging Panginoon ang aming kaaway. Panginoon, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. No? So ito po ay sulat ni Apostol Pablo. No? At sa aklat po ng Romans, no? Sinamarize po ni Pablo yung pong katayuan ng tao, no? Before God. Ano ba ang katayuan ng tao sa harapan ng Diyos? No? At dito po sa sulat niya, sa chapter 1 hanggang chapter 3, no? Dito po ay in-express ni Pablo na gustong-gusto ko kayong makita. Gustong-gusto ko kayong mabisita dyan. Kayong mga taga-Rome. Amen. At doon po ay in-express din niya, no, at in-explain din niya doon kung ano yung purpose ng kanyang pagsulat. No? Sabi po niya doon kasi merong dilema. Ano ba yung dilema? Pag sinabi ko kasing dilema, parang may problema eh. No? Agam-agam. Agam-agam. No? Dilema. May problema eh. No? Ano yung sinasabi ni Paul doon? No? It is the righteousness of God and the rottenness of man. Ito yung sinasabing ang kabanalan ng Diyos at ang pagiging makasalanan ng tao. And because of God's righteousness, He must condemn sinners. Amen? And because of man's rottenness, no? Whether it is Jews or Gentile, we are under divine condemnation because we have rejected God. Sabi sa Bible, no one seek God. No one is righteous. Tapos pinaresent naman ni Pablo, and the only solution to this dilemma is the cross of Calvary. Yun naman yung solution, sabi ni Pablo. Paano yun? Jesus took upon Himself the sins of the world. Inako ni Jesus yung kasalanan natin, o kasalanan ng mundo. And He bore the righteous wrath of God. Amen? Yung bang puot ng Lord, no, ay kinuha ni Kristo. Siya lahat ang umangkinoon. Kaya andun yung isa sa Isaiah chapter 53, hindi ba andun yung prophecy na pinarusahan si Jesus. Andun yung suffering ni Jesus. Na halos hindi na siya makilala. Yung mga sugat, mga latay. Amen? Yun lang daw ang solusyon. In that way, God deal with the sins of
humanity. Then anong resulta nun? God's righteous anger was thereby satisfied. Nung makita ng Panginoon Diyos na ang kanyang anak ay nag-suffer dun sa cross of Calvary, no? Na-satisfy yung kanyang anger. Kumbaga yung kanyang anger sa atin ay napacify. And at sa pamamagitan noon, ang righteousness ng God, ni Jesus ay naging available para sa ating lahat. Kumbaga tayo dati ay unrighteous, pero sa sandaling tayo nanalig kay Jesus, tayo ngayon ay itinuring na matuwid. Dahil doon sa ginawa ni Jesus. Hindi dahil sa ating mga mabubuting ginawa, hindi dahil sa ating mga performance, but through faith in Jesus Christ. So, yun daw ang solusyon. Ngayon, balikan natin itong ating scripture, no? Yung sabi doon, Christ redeemed us from the curse of the law. Ngayon, nais unahin yung i-describe natin yung law, sin, and curse. The law, the sin, and the curse. Ano bang ibig sabihin nito? Ano? Ano ba yung sinasabing law? Unahin natin yung law. Ano ba yung sinasabing law o kautusan? No? Sabi doon, Christ redeemed us from the curse of the law. Is the law curse? Isa bang sumpa ang kautusan? Hindi. Diba? Bakit ito binigay? Ito ba is it bad? Pero sabi ni Pablo, no? This is a divine law. This law of God is a divine law. This is heavenly. It is perfect. Kaya hindi natin pwedeng baliwalain. Hindi natin pwedeng i-depreciate ang value ng kautusan. In fact, in Romans chapter 7, Paul appreciates the importance of the law of God. He said, without the law, no, I will not realize I am a sinner. Yung pala ang kahalagahan ng kautusan. Bagamat ito, yung pagsunod dito, hindi tayo kayang iligtas dahil nga walang makasunod dito. Ngunit, ang value nito ay pinapaalam nito na tayo ay makasalanan. Amen. Ito yung pamantayan ng Diyos, ito yung law, at tayong lahat ay hindi pumasa doon. Tayo ay makasalanan. So the law of God, no, kino-convince tayo that we are guilty, and it leads us to repentance. And it leads us to the Savior, Jesus Christ. Yun ang purpose ng law. Galatians chapter 3 verse 24, sabi doon, the law of the commandments of God serves as our school master. And it points us to the Savior. Amen. Kasi yung kasing law of God, it speaks to our conscience. Amen. Hindi po pwedeng i-deny na tao na siya ay may konsensya. Kasi po, ito po ay binigyan po lahat ng Lord. Amen. Kahit po yung hindi pa mga Kristiyano, sabi ko sa Romans chapter 2, I believe verse 15, no? Bagamat wala, hindi binigay sa kanilang kautusan, pero in their hearts, no? Meron nagsasabi na tama yan, yan ang gawin mo. May nagsasabi sa kanilang budhi, mali yan, huwag mong gawin yan. May kautusan lahat. Kaya nga sabi nga, walang excuse. Amen? So ito palang law ang naging ating school master. Amen? Nakakaano po kayo? Amen. Actually, meron po akong example nung nung kumukuha kami ng yaya. Kinukuha namin yung yaya ni Hana, yung anak namin, no? At meron po kaming hindi alam tungkol sa kautusan, no? Akala ko po, alam ko lahat na yun, no? At yun nga, hindi po kami na-aprobahan sa embassy, hindi na-aprobahan yung yaya ni Hana. Amen? Many years ago na pala yun, no? At pagdating po dito ay nag-appeal kami dito sa tribunal sa Manchester. Kasi sabi ko, hindi ko na kailangan ang solicitor. Hindi ko na kailangan ng lawyer, baka pagbayarin lang ako, no? Hindi ko pa alam yung mga kababa tawag doon, no? Yung ano. Then humarap ako sa judge at merong prosecutor, merong pa siyang kasama doon. Ako lang yung kaharap. May mga dala akong dokumento, no? At matalas ako nung araw no? Talagang kahit pagliko-liko nakakasagot ako no? At medyo po nakukuha yung sympathy nung
nang nandiyan sa kapurihan ng Panginoon, ano din ako sa panalangin, ano. At yung pong unang session na yon ay nagpadala po ng sulat siguro after 2 weeks na panalo kami sa kaso, no? At maaari nyo lang isama yung yaya, ano? Kaya lang po, hindi ko alam, is pwede pala mag-appeal yung home office. So, nag-appeal yung home office, no? Ang kinu-question nila yung aming account. Amen. Dahil nga baka hindi raw namin mapaswelduhan yung yaya. Amen? So, ganun po ang nangyari. At may utang pa nga raw kami ganoon, no? At yun nga, yung pangalawang session is natalo kami, ano? Ay, hindi naman natalo, but sabi doon is, ang kailangan mong gawin, in-advise lang kami nung, the next hearing will be in London, no? Sabi, all you need to do is to bring more documents. At, madadala niyo na yung yaya niyo, no? At nung humarap uli ako, wala ako uli solicitor, bumiyahe kong London, no? At meron po ako nasambit doon, no? Dapat pala ay hindi muna namin kinuha yung bata. Yun ang kakulangan ko sa kaalaman ng law, walang solicitor. Ano? At doon po kami natalo, nadinig po ng prosecutor, can you repeat what you were saying? Yes, sabi ko, our daughter is already here and we are waiting for his, tawag doon sa English, yaya. Amen. Nani. Pinabasa niya sa akin yung mga section sa mga law, anong alam ko doon, no? Sabi niya kasi dapat kasabay yung yaya. Doon ako na dismaya, no? Natalo ako, ano? Kaya ang advice sa akin is may pag-asa pa yan, kumuha ka na ng solicitor next time, no? Pero po ito pong point natin no? Kailangan po natin ng solicitor before God. And our lawyer is the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. At dahil din sa ating solicitor kay Jesus Christ, no? Hindi po tayo kayang hindian ng Diyos Ama. Amen. Kasi siya po ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya ang ating advocate. Amen. Minsan po madalas tayong talunin ng kaaway sa technicality. Pero pag kandiyan si Jesus Christ, no, siya ang solicitor. Amen. Sasabihin lang ni Jesus, Ama, I died for Tony. Amen. So, baliwalain mo na yung pagsusugal niya ng araw. Amen. Okay ba yung Kuya Tony? Na-expose ba kita? Amen. Okay lang, Pastor. Baliwalain mo na. Ama, namatay ako kay Joselito, ano? Baliwalain mo na yung pag-drugs niya nung araw. Amen. So, yun no? Meron tayong solicitor. So, yun ang law. Amen. We need lawyer to face the judge. Amen. Second is what is seen. Alam natin to, ano? Pamigay kami noon ng ilan sa inyo nung may 10 basic doctrines tayo ng JCIM. Kung papasahin nyo yung sin doon, mas maunawaan nyo, ano? Ganito kahalaga ang doctrinal teaching. Ito ang ating foundation, no? So what is sin? Sin is the breaking of the law of God, no? And sin is dreadful. Nakakatakot. Pahamak ang kasalanan. It makes your soul perish. Kaya ang dami napapahamak dahil sa kasalanan. Amen. It makes your life miserable. It causes the everyday chaos of the world. Bakit ba maraming chaos? Bakit maraming patayan? Bakit maraming immorality? Bakit maraming mga nagda-drugs? Amen. Bakit maraming mga pedophilia dyan? Amen. Bakit may mga digmaan? Because of sin. Amen. Kaya lang ang author of sin ay hindi pa rin nasusugpo. Amen. Although talunan na siya, but still, no? Naghahasik pa rin siya, no? At madalas nga ay natatrap ang tao dito sa kasalanan everyday. Kung natandaan niyo yung drama presentation natin many years ago about the sin, ano? Kung paano yung pinresent natin doon, yung mga tao, iba't ibang field of life, in different field of life, ay lahat sila ay napaka-attractive nung kasalanan. At sila ay natatrap. Amen? So, yun po ang kasalanan. Ang kapangyarihan daw ng kasalanan ay doon sa kautusan at ang kamandag ng kamatayan ay nasa kasalanan. Ganon katindi po ang kasalanan. Amen?
Kaya nga sabi nga, hindi lang tayo pinatawad ng Lord sa ating kasalanan, kundi tayo ay binigyan din ng Lord na kapangyarihan para mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Amen? Ngayon po punta natin ikatlo, curse. Sumpa. Madalas na ina-attribute natin, curse is associated with the law and sin. Sabi sa Romans chapter 8, no? Law of sin and death. Kasi nga, hindi natin nasunod yung law. Kaya, andoon, nagbubunga ito ng kasalanan at kamatayan. So, yun po ang natawag na curse. Now, curse is a consequence of sins. Ito yung consequence ng kasalanan. Curse. Pumasok ang sumpa, bunga ng kasalanan. Amen. Kung baga na magkasala ang tao the death entered in humanity. Kumbaga marami ditong driver no? When we break the red light, when we park in the zigzag, when we park in the double yellow line, at nahuli ka. Amen? Anong mangyayari? Pe-penalize ka. Amen? Nakapag-seminar na ako once dito no? Hindi ko naman nakita ng 40 na lang pa dun sa Warrington, no? Ginagawa yung pala, meron pa ng 40, no? Nagbayad na yata akong 75, nag-seminar pa ako ng 3 oras, no? Isang tasang kape lang ang libre yata doon, no? So, ganun may penalize For every sins there is consequence. Merong penalty. But in a spiritual sense, so the camera of God is more technical and more accurate, better than paparazzi. Amen? Kilala niyo ba yung paparazzi? Dito hindi tayo makaka-escape. He is going to deal with every sins we committed. Therefore, the curse is the effect of sin to humanity. Sabi po doon sa 1 Corinthians 15:56, the sting of death is sin and the power of sin is the law. Sa Tagalog, ang kamandag ng kamatayan ay sa kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay sa kautusan. Paano po nangyari yun? Bakit ba pumasok yung kamatayan? Gawa ng kasalanan. At nasa daw ang kapangyarihan ng kasalanan? Nasa kautusan. Nilabag natin ang kautusan. Isa lang naman ang nilabag ko dyan Pwede ba yun? Kaya lang, ang gumawa daw, ang sumulat daw, o ang gumawa ng mga kautusan ay isa lamang. At pag nilabag natin ang isa doon sa 10 o kung ilang kautusan, ay nilabag mo lahat ang kautusan. So tayo lahat daw ay, kumbaga bago natin nakilala ni Kristo, tayo daw ay under curse. Yung mga taong namumuhay na wala pa si Kristo sa kanilang puso. Amen? Sila daw ay namumuhay under curse. Pero salamat. Dahil kay Jesus, dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, hindi na tayo namumuhay under curse, kundi under the grace of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon doon. Ngayon, idil pa ng kundi itong curse, ha? Ano ba yung karakteristik ng curse? Amen? Number 1 is, it is universal. Walang exempted on. Amen? Ano ba exempted sa curse? Wala no? Sabi ng mga Muslim is, hindi naman sila nagkasala. Wala daw original sin. Wala daw kasalanan na dapat pagbayaran. Amen? Pero ang totoo ay sabi sa Bible, Romans 3:10, no one is righteous. Lahat ay nagkasala. We live in a fallen world. Yun lamang that is the only explanation to every questions of unbelieving humanity. Meron na ba kayo na-encounter na ganyan? Sabi niya, kung mapagmahal ang Diyos, amen, bakit merong suffering? Bakit merong pain? Bakit merong tragedy? Bakit merong war kung mapagmahal ang Diyos? Pero sabi nga, ulitin-ulit, the Bible says that when sin entered through Adam, then death came to humanity. Nagsimula na. Bagamat tayo, sabi nga, tayo buhay pa. Ano?
Pero hantun na yung kamatayan. Amen. Kasi nga tayo lahat ay makasalanan. Kaya ang iba hindi ito ina-admit, no? May testimony si Pastor Alex no? Namit ni Pastor Carding to Siya nga nag-preach doon Sabi niya, nung ma-born again daw, siya pinuntahan niya yung magulang niya. Yung tatay niya, no? Sinira niya ng ebanghelyo. Ang sagot daw ng tatay niya is, wala naman akong kasalanan. Kaya ang sagot ni Pastor Alex, tatay, mahal ko kayo Hindi ko alam kung sino ang totoo, no? Kayo o ang Bible. Tatay, sabi sa Bible is, tayong lahat ay makasalanan. Tatay, sino kaya ang tama? Kayo o ang Bible. Amen? Pero po, ang totoo ay, tayong lahat ay makasalanan. At totoo po ang salita ng Panginoon. Sabi sa Romans, let all men be a liar and God be true. Amen. So, yun po ang katayuan natin sa Panginoon, universal ang kasalanan. Actually, universal and personal. We committed. No? Hindi natin pwedeng sisiyan si Eva at si Adan. Dahil kung tayo ang nasa pwesto ni Eva at ni Adan, ganun din ang ating gagawin. Amen? Number 2 is, characteristic ng curse is just. Matuwid ba? Makatarungan ba? Makatarungan man na dumating sa atin ang curse? Amen. Dahil nagkasala. Because God is just. Naalala ko po. Actually sa dialysis, madalang po ako mag-night duty. Unang na mahina ako sa puyat, no? Pag nag-night duty ko kinabukasan, hindi mo na ako pwedeng kausapin ng matino. Sabihin hindi mo na ako pwedeng kausapin ng maayos. At minsan po nag-night ako doon at kasama ko po sa team yung aming HCA, no? Alam ko pag may opportunity po, nag-share ako ng scripture. I believe ganun din kayo no? Ganun po tayo lahat. So praise the Lord. Sabihin ko ng pangalan, Debbie. Siya po yung healthcare namin, no? At habang nag-share kami, sabi po niya is ganun din, no? If God is love, sabi niya, why He is allowing all this chaos, all this tragedy, all this pain and suffering in the world, no? At ito po ang sabi ko sa kanya, no? Totoo yun, tama ka, no? God is love. But God is also just. Amen? Binigyan ko po siya doon ng illustration. Debbie, halimbawa ka ikaw isang judge. So take it, no? So kunyari kayong judge, no? At meron dito nagsampa ng kaso at isang babae na dalaga na teenager na ni-rape ng isang lalaki, no? Amen. Hindi na ako gamit ang pangalan, no? Amen. Ni-rape yung dalaga, no? At na-present yung killer. Napatunayan. So, ikaw ang judge, no? Ano ang magiging hatol mo doon sa rapist and killer? Bigla siyang numula, no? Biglang galit na galit siya, no? Surely, sabi niya, mabubulok siya sa bilangguan, no? Then, bigla akong binilik sa kanya yung scripture, no? Ganon din ka ako, Debbie, no? God would not tolerate sin. Siya ay matuwid, and He will always deal with sin. Amen. Kaya, just po yun. If there is penalty, that is a divine penalty. If there is punishment, that is righteous punishment. Ang just po yun Ang just lang po ang pwedeng humatol. Amen? The law is given for the unrighteous. Nung pong na-encounter ni Moses ang God, no? Nagsalita po ang Diyos noon, the Lord, He is merciful, He is abounding in love, He is slow to anger. Pero, nagagalit. Amen? Slow to anger. Pero, nagagalit pa rin. Amen? Tayo ba nagagalit? Amen? Amen? Nagagalit. Kahapon lang maraming galit sa atin Amen? Pero ngayon napawi na yun. Dahil sa pag-ibig ni Kristo. Amen? Naging nagpe-prevail ang pag-ibig ng Lord. Amen? Mas heavy ang love ng God kaysa sa galit ng tao. Pero ang Lord lang ang pwedeng mapuot. Pero the truth is, the Lord won't tolerate sin because He is just. No?
Kaya nga, dapat careful tayo no? Pag nagsasalita tayo ng, Lord, where is justice? Lord, it's unfair, Lord. Bakit hindi ako na-invite sa party? Lord, bakit gano'n? Unfair naman. Yung kapatid ko, bakit gano'n? Pinaghanda siya ng mami ko, nung birthday niya. Bakit yung dibo ko? Simple lang. Amen. Pero alam niyo po, pag pinairal lang Lord ang kanyang justice. Amen? Hindi yung mercy. Salamat umiral yung mercy ng God Pero pag nanindigan ng Lord, okay. Anong pakialam ko sa inyo kung mapahama kayo? Mapunta kayo sa impyerno because you deserve. Amen? Pero umiral yung mercy ng God Umiral yung love ng God. John 3:16. Ganun na lamang pagsinta ng Panginoon sa libutan. Ipinagkaloob na niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino mang manalig sa kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang magandang balita. Hindi na hatulan sino mang nanalig kay Kristo. Amen. O sa dito, guilty ka. Pero ikaw ay pinawalang sala. Jonah, you are guilty. Pero ikaw ay pinawalang sala. Ganun tayo sa harapan. Amen. Para pa lang merong court doon sa langit. Amen. Salamat sa mercy ng God. Number 3, characteristic of curse. It is, ano ba tawag nakakatakot? It is very dreadful. Fearful. Amen? Curse is dreadful. Sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Amen. The only death we know. How many people, the only death they know is the physical death. No? Kaya nga, nagpapasalamat yung iba dahil natapos na yung kanilang paghihirap. No? Pero salamat sana kung ganun lang. Salamat sana kung sa pagkakaunawa ka ng 70 Adventist Yun daw, alado eternal punishment Yung eternal death sa kanila, sunugin, tapos na hindi na mag-exist Pero hindi po totoo yun. Meron pong everlasting punishment. Yun po sinasabing eternal death. Yun po sinasabing ikalawang kamatayan na sinasabi sa Bible. Nabubuhayin, maging ang mananampalataya o hindi mananampalataya. At sila ay hahatulan. Amen. Nung po ako ay na-renew. Amen. Actually, nagsisimula po yan sa conviction lagi di ba? The Holy Spirit is convicting us. Di ba sabi, may konsensya tayo, Isinama po ako ng kaibigan kong Methodist, Malakas po ang gawa ng Methodist sa Pilipinas, At mga kaibigan ko po, Methodist pa rin sila hanggang ngayon, matatag sila, At sinama nila ako nung hindi pa ako mananampalataya, At maloko pa ako noon. Lumalabas sa bibig ko noon, panay pag-aalimura, panay biro, mga berde, Sinama nila ako sa concert, At yung singer ay nag-exhort po siya, At nag-exhort po siya about hell. Kung saan meron daw itong walang hanggang kaparusahan. Actually, ang reaction ko po noon ay ayaw ko magpahalata dun sa kaibigan kong Methodist. Dalawa sila. Medyo po tumawa ko, pero deep inside, handun po yung takot. Amen. Sabi ko, ganun pala yung curse of death. Meron palang walang hanggang kaparusahan. Tumawa ko lang, pero deep inside, handun yung pagkatakot ko. Nakakatakot pala yung curse, yung consequence ng kasalanan. Meron pong isang Vaticanong preacher nung, I believe, 17th century. Ang pangalan niya ay Jonathan Edwards. Amen. Nung ito po ay nag-preach, ang title ng kanyang sermon ay Sinners in the Hand of an Angry God. Habang po siya ay nag-preach, amen? Yung daw po mga nakikinig, yung po mga attendees ay hindi po ng banal na santong espiritu. There was a mighty conviction of sin, na habang nakikinig sila doon sa sermon ni Jonathan Edwards, ay para daw po may humihila sa kanila papuntang impyerno dahil doon sa kasalanan nila. Ganun po ang katindi, yung ganun po ka-dreadful ang sin, ang curse. Amen. Madalang na po ngayon ma-preach sa mga simbahan ang about sin. Madalas po ngayon ma-preach yung bang medyo parang pakiramdam mo nakakagandang lalaki. Pero po, minsan po kailangan po natin i-preach.
Pinipreach po yan sa JCIM. Amen? Di ba, Pastor Kading? Amen? So, ito po ang curse is dreadful. Amen? Number 4, curse is now. Ano po ibig sabihin doon? No? Yes, it is eternal. Yes, merong eternal death. Yes, merong eternal punishment. Pero, ngayon po ay nagsimula na yung sumpa at nagmanifest na po yung sumpa. Actually, na magkasala po noon si Eva at si Adan doon sa Garden of Eden. No? Nagkaroon po ng natawag na depravity. Basahin niyo po yung doctrine of sin na ibinigay namin sa inyo. No? Ano ba ibig sabihin ng depravity? It is an inner or moral corruption and degradation of human nature due to original sin. It may not be na 100% na wala yung na-loss yung God's image, no? Because we were created in God's image. I believe hindi totally nawala yun kaya lang it was marred with sin. Kung meron kang isang basong tubig o isang boteng tubig dito, pinatakan mo ng 2 patak na lason, ito po ay contaminated na at hindi mo na pwedeng inumin. Ganun po ang nangyari sa humanity. Bagamat ako ay gumagawa pa noon ng mabuti nung hindi ko kilala si Kristo, ngunit kung ako po ay namatay noon without knowing Jesus Christ, hindi po ako tatanggapin sa langit because my life is contaminated. But because Jesus Christ died, because Jesus' blood washed away that poison or that sin in my life, no? Ako po ay makakapunta na sa langit kagaya nyo. Yun po ang sinasabing depravity. Yun po ang sinasabing curse. It is now. Handyan na. Handun na yung manifestation ng kasalanan. Handun na yung manifestation ng sumpa. Amen? And same thing with our spiritual condition. Sabi natin, death has come to humanity, consequence of sin. At handun na nagmanifest kagad. Makita natin yung story doon sa Garden of Eden. Ano ba nangyari doon nung magkasala ang tao? Ano nangyari doon? Di ba nagkaroon kagad ng, sabi doon nagkaroon kagad Abilon ng tagtiyot. Sabi niya, papawisan ka, you will earn your living. You will sweat your bro, no? Maghihirap ka sa iyong panganganak, babae. Andun na yung curse Amen? Andun na pumasok na yung kamatayan. Sabi nga isang preacher na, dinig ko nung nasa Saudi pa ako, siguro kung hindi nagkasala noon, si Eva at si Adan, no? O kung hindi nagkasala ang tao, siguro hindi natin kailangan ng hospital. Kasi wala na magkakasakit Amen? Dahil nga pumasok yung kasalanan. Pumasok yung kamatayan. Pumasok yung sakit. Nagkaroon ng depravity. The Bible said that when Adam and Eve eaten the forbidden tree, the Lord assigned an angel to forbid them to eat the tree of life that gives eternal life. Bakit? Kasi makasalanan na sila Hindi na sila karapat dapat magkaroon ng may mabuhay ng mahaba dito sa mundo. Kaya lang meron kang plan B Pinadala ko si Jesus. Amen. Pinadala si Jesus sa atin. Ating manlubos. Pero nevertheless, yung manifestation ay andyan na. Amen. Naniniwala ba kayo dun sa generational curse? Amen. Naniniwala kayo dun? Amen. 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 Isa to sa evidence ng curse. Exodus 34:7. Sige nga, basahin nga natin. Pinamalat ako. Ano pong Exodus? Exodus 34:7. Exodus 34:7. 7. Okay, the generational curse. 34:7. Maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Tuloy mo lang. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children of their children for the sin of the fathers, the third and the fourth generation. Amen. So yun So the third and fourth generation. Amen. Sino bang nakadiscover? Who discovered the Philippines? Amen. Magaling pa tayo sa history. Sige nga. Amen. Magellan.
Anong pangalan ni Magellan? Ferdinand Magellan. What year? 1521. Amen? Medyo magaling ako sa history. 1521. Amen? Who killed Magellan? Who discovered America? It was Columbus. Christopher Columbus. Actually, may story po no? Christopher Columbus, nung he went to America, to the land of America, no? He brought goats, pigs, horse, cattle, pero masama, he brought also smallpox, no? Nagdala pa ng bulutong, no? Amen. But after he discovered America, no? When he went back to Europe, he brought syphilis, no? Sa ako naman sa Amerika, no? Wala ang illustration dito, no, is yung nung pumasok yung curse, no, to humanity, it is contagious. Amen? It is like some sort of cancerous na para bang kumakalat. No? Meron na ba kayo nabalitaan nung kumbaga, magagalitin talaga yung lahi na yan. Magagalitin talaga yung family na yan. Kasi sinasabi meron daw, yung ama is, his temper and his anger is very uncontrollable. Pag daw nagalit, pag nagwala, ay wala nang makapigil, no? Kaya yung anak niya ay ganun din, no? Uncontrollable yung anger. Kung baga paano nanalaitay sa blood. Yung pala, yung masasabi pala natin yung parang generational in terms of spiritual advantage din pala yun, no? Yung irresistible fear and depression, no? Yung bang, lahat na lang ng bagay, napakarami na lang kinakatakutan, no? Amen. Simple things is, madali bang manlumo, madaling ma-depress. Minsan pala is nagiging traits, no? Amen. Isasabi natin mga hereditary diseases, na minsan sinasabi natin, talagang lahi namin yung ganyan. Hindi ba sa lahi namin yung pogi, no? Kaya hindi lahi yung pogi, no? Lahi talaga namin, impact namin na, to be honest, gagamitin ko yung term na yun na ang nanay ko is, namatay sa ganyang sakit yun at merong hypertension, merong diabetes. Yung madalas nating sabihin yun, no? But these are all the results of a fallen creation, no? But thank God for His Son Jesus Christ, who has redeemed us from the curse of the law. Curse has been paid with a price. Binayaran na po ni Jesus anumang sumpa, amen, na dapat sana ay kasama natin. Binayaran na ni Jesus noon. Sabi sa Galatians 3:13, Jesus has redeemed us from the curse of the law. Curse is every man that hang on the tree. Ibig sabihin pala, yung palang pagkapako ni Christ noon, yung mga latay niya, no? Yung pala ay katunayan na siya ang umako nung sumpa na dapat sana ay tayo ang nagsuffer. Ibig sabihin, bayad na. Binayaran na ni Jesus. He paid for that curse. He paid for our sins. At ito po yung naipropesiya kay Jeremiah chapter 31, verse 29 to 30. Sabi doon, in those days they shall no longer say, the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge. Ibig sabihin, the moment na tayo maging anak ng Diyos sa pamagitan ng pananalig natin kay Kristo, hindi na natin sasabihin na, kasi yung tatay ko, ganyan yan no? May tinang ulo yan, high blood dyan, no? Ibig sabihin ay, naputol na doon. Sa oras na tayo naging anak ng Diyos, hindi na magta-transfer yun. John 1:12, no? Sabi doon, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave Him the right to become children of God. Tayo daw ay anak na ng Diyos. Sabi pa doon sa John chapter 10, verse 10, sabi doon, the devil came to steal, to kill, and to destroy, but the Son of God came that you may have life and have it abundantly. Ano ba yung abundantly na yon? Masaganang buhay, spiritually, morally, and physically. Yun ang mabuting balita ng Panginoon, no? The curse of sin is deleted. Deleted na po yun. Pag tayo may dinelete na statement doon sa ating computer, wala na yun, di ba? The curse of the law was cancelled. Wala nang kapangyarihan yung curse of law sa atin. Kinancel na ni Jesus.
The curse of death is broken. Yun ang matindi doon, no? Hindi na tayo magkakaroon ng ikalawang kamatayan. Baka nga hindi na tayo dumanas ng physical death kung dumating na si Jesus ngayon. Automatically, glorification kagad. Papalitan tong katawan, itong mortal being na to, itong mortal body to, papalitan ng immortality at wala na tayong kamatayan. Kasama na natin ang Panginoon forever and ever. Palakpakan natin ang Panginoon. So curse has been paid with a price. Pero alam po, minsan may katanungan din ako sa Lord no? Sabi ko, Lord, if the curse has been paid, if the curse of death has been broken, bakit kailangan pang dumanas ng physical death, no? Kagaya itong katawan na to, no? Nakita nyo kahapon kung paano ko gumulong-gulong doon. Akala ko katapusan ko na, no? Tumayo ko agad, hoping na walang makakita, pero ang dami pala nakakita, no? Tumayo ko agad doon no? Pero ito palang katawan na to, na unti-unti ito magde-deteriorate, no? Amen. At makakaranas din ako ng physical death, kagaya ng ibang tao. Lord, bakit ganoon? Pero ano nga, ang revelation sa akin, Lord, you know, son, physical death is just a curtain to eternal life. Amen. Ito daw ay isang tabing lamang papunta sa eternity. Because our last breath on earth is our first breath in heaven. Yun ang mabuting balita Kaya hindi tayo takot mamatayan. There's no talk of death for Christian. Because life has came to us. Sabi ito sa John chapter 11, no? Sabi doon is, I am the resurrection and the life. Even though you died, you will live. Amen. Kasi dumaloy na sa atin yung buhay na walang hanggan. Nandito pa lang tayo. Because the curse has been paid, the sin has been paid. Yung palang kamatayan natin, kung mamatay tayo physically, is just a process of eternity. Amen. Napagandang balita noon. Pero meron pala ako isang question. Sabi ko, Lord, one more thing, no? Why there is suffering for Christian? Lord, kung anak mo ko, bakit dumadanas pa rin ako ng suffering? Lord, bakit may pain pa rin, no? In fact, naka-off ako ng isang linggo. Amen? 3 araw. Lord, bakit? Bakit may sakit pa din, no? Ang revelation naman doon is, actually nasa Hebrew yun He allowed suffering to Christians or to the righteous as a way of chastisement. Amen? And another thing, it is a way of sharpening. Tandaan nyo yun, ha? Sabi dun sa Hebrew, chastisement. Pagtutuwid. Amen? Kasi parang yung anak natin. Amen? Pinapalo niyo ba anak niyo? Amen? Pinapalo natin, no? Amen? Pero huwag nyo may kadena. Amen? Spam your child, no? Amen? Yun daw ay isang pagtutuwid. Minsan pinapalo din tayo ng Lord. Amen? Sino ba dito hindi nakakadalas ng pagpapalo? Amen? O puro palo na. Baka hindi ka nagbabago. Kaya palo na lang ng palo. Amen? So, suffering and pain, the Lord's allowed as a way of chastisement and as a way of sharpening. Alam niyo sharpening, tinatasahan. Sa John 15, may sinasabi doon, ang mga sangang namumunga ay aking pinuputulan. Alam niyo, pag isang puno ay pinuputulan, ano ba nangyayari? May mga dagta, parang nasasaktan, Pag tayo ay pinupuno ng Panginoon, tayo minsan ay parang nasaktan tayo, Lord, bakit sumusunod na nga ako, parang di naman ako noted the past few weeks, bakit meron pa rin pagsubok? Kasi meron pong pagsubok sa ating pagsunod at sa ating pagsuway. Our God is a God of balance. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon doon. Napakabuti namin. So ito, the Lord promised an abundant life. Siguro, dagdag reading nyo sa bahay, Deuteronomy chapter 28, about blessing and curse. Mahaba po yun, Pero how are we going to experience God's abundant life, Siguro sa araw-araw ay let's celebrate confession. Kasi gawin natin practice. Amen? Alam niyo ba, madalas natin gamitin yung 1 John 1:9 sa pag tayo nag-evangelize.
Amen? Na ang Diyos ay tapat kapag pinahayag ng ating labi, ang ating kasalanan, tayo ay patatawarin, hindi tutuwid sa ating kalikuan. Pero actually, itong sulat ni John na to ay doon sa mga mananampalataya. Na ang ibig sabihin, ang mananampalataya ay nagkakasala pa rin. Amen? At sa tuwing magkakasala ang mananampalataya, dapat siya ay humihingi ng forgiveness. Amen? Hindi para huwag itapos sa impyerno, hindi. No? Para yung relationship ay laging maayos. Amen? So sulat po ito ni John sa mga mananampalataya. The gift of repentance. Ano po yung minsan nagiging kasalanan ng isang mananampalataya? Minsan yung sin of unbelief. No, not the eternal life, but yung araw-araw na ating circumstances. No? Minsan nananalangin tayo, pero hindi naman tayo naniniwala na gagawin yun ng Panginoon. Ay, ewan ko na kung sasagutin ng Panginoon, anyway, mananalangin ako. No? Parang hindi makatotohanan yung paglapit natin. And that is sin. Amen? Unbelief that you will be healed. Kasalanan nyo, no? We confess all these things. How about yung disobedience? Amen? Siguro araw-araw, no? Meron tayong disobedience. Sabi, marami kasing area ng buhay eh. Financially. Amen? Bakit? Bakit Lord? Bakit Lord lagi na lang akong lagi na lang kulang? Eh baka nagkukulang ka sa pagbibigay. Amen? Here in JCI, we preach tithes and offering. You know? Kasi yung sinabi ng Panginoon. Amen? Eh, sa Malakay chapter 3, kinakausap ng Panginoon yung mga tao niya yun eh. No? Bakit nga ako nilalakawan? Amen? Alam niyo ba, pag hindi kayo nagbibigay ng mga ikapo niyo, ako ay inyong ninanakawan at kayo ay nakapaloob sa sumpa in this aspect of your spirituality. I mean, hindi ko sinabi na pag hindi kayo nagbigay, hindi kayo naligtas dahil sa pagbibigay nyo ng tithes. Pero yung one aspect of your Christian life. Amen? Kaya ba tayo doon? Amen. Secret sin. Marami daw secret sins, no? Sa mga Kristiyano. Meron nga akong nabasa nga life story ni Prince of Preacher dito sa Europe o sa England, no? Napakadami pong pinreach ito. Napakagaling na preacher, no? Pero ito pala, may secret sin pala siya, no? Na sa bahay pala niya, no? Pag he was so stressful after preaching, siya pala ay naninigarilyo. At minsan siya pala ay umiinom ng mga magagandang alak. Pero siya lang ang nakakaalam ba't nag-confess siya, no? Pero parang meron yung justification sa ginagawa niya, no? Pero actually, may suffering din eh, no? May suffering din sa kanya, no? Namatay siya, ewan ko, parang nagkasugat-sugat siya, ano yung... Pero sabi na isa, we cannot hide anything from God. Sabi nga natin, ang camera sa langit ay mas accurate, mas malinaw. Mas accurate pa to kaysa sa paparazzi, no? Malinaw, no? Hindi tayo makakaligtas doon. Secret sin. Amen? Kung meron pa tayo, no? Let's lay down in the altar. Let's confess our sins, no? Amen? Hatred and unforgiveness. Amen? Meron ba tayong kinamuhian? Meron ba tayong, meron ba nagkasala sa atin hanggang ngayon, hindi pa natin napatawad? Tatay natin, kamag-anak natin, kapatid natin, kapatiran natin, kapwa natin. Meron pa tayong kinasuklaman na hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Amen? Dapat pala ihingi natin yung tawad sa Panginoon. Surrender to God. Sins of unforgiveness. Unforgiveness brings deliverance. No? Amen. Paano mo, may makaaway tayo. 2 taon na, hindi pa natin kayang patawaran, hindi pa natin kayang kausapin. And there's something wrong. No? God will deal with you. Amen? Actually, nung hindi pa po ako Kristiyano, no, medyo nagalit ako sa kamag-anak ko, mahaba na ba ako? Nagalit ako dun sa kamag-anak ko, yung mga mayayaman namin kamag-anak, mahirap lang kasi kami dun eh, no? Kasi natatanda ko, hindi ko makalimutan yun, nung may okasyon, i-invite kami sa kanila, no? Pero hindi pala kami tawag dun, parang special guest, no? At nung punta na kami sa bahay nila, nasilip yata na padating na kami, mga kapatid ko na una, no? Ang nadinig ko dun eh,
Itago mo yung ano, itago yung mga leche plan, yung mga ano. Kumbaga, ilabas mo na lang mamaya pag andito na yung panahon pagdangal, no? Honestly, yung story na yun, no? Dala-dala ko yun nung medyo nagbibinata ako. No? Kahit si ano noon, yung kapitbahay namin na inuutangan namin dati, dutusan ako ng nanay ko. Sabi niya, Lito, kasi umutang ka nga doon ng 1 kilong asukal. No? Pag ano ko doon, may mga kasabihan ko doon, bili, nagpapakuha po ng 1 kilong asukal. Hindi na pwede kasi haba na nalistahan nyo. Nadinig ko nga, napahiya ako noon. No? Parang nagkaroon ako ng sama ng loob doon. Pero patay na kasi yun, no? At sabi ko noon, sige, pag umasenso ko, no? Magkikita-kita tayo. Pero po, salamat na magkita-kita kami, nakakilala na ako sa Lord, no? At alam niyo po, nung nurse na ako noon nagbakasyon na ako. Nung pumamatay yun, yung pong santa, no? Sa taas pong bahay nun luma na yung bahay, no? At naglalakad po ako, no? Tinawag ako kasi alam nilang nurse ako Pag nurse ka doon sa bahay mo, sikat ka, kilala ka na, no? Madalang professionals, no? Dito, sandali punta mo ang impong santa mo, no? Parang hindi na humihinga. Ako po ang unang nag-rescue doon. Amen? Nag-rescue ko doon, no? Kung hindi pa ako Kristiyano noon, ito na. Tumanda na yun. Sasakali na ka. Pag CPR ko ngayon, bali ang tadyang mo yun. I know CPR no? At yun po, ako po ang unang nag-rescue doon bago po dumating yung doktor. But she was eventually pronounced dead. Pero po na-test ko po yung sarili ko doon na ako ay natutong magpatawad. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, forgiveness brings deliverance. Doon po tayo nagagamit ng Panginoon. Doon tayo lumalago spiritually. Amen? Wala pong kwenta pag hindi tayo marunong magpatawad. What a Christian life pag hindi tayo marunong magpatawad. Amen? Number 2 is, panisi yata ito no? Cast out the spirit. Alam niyo ba cast out the spirit, no? In Mark chapter 9, verse 7 to 27, no? Doon po si Jesus ay may isang bata na, ano ba sakit ng bata na yun, no? Jesus Christ did not ask him to confess, no? Pero Jesus Christ rebuked the spirit, no? Lahat daw po ng Kristiyano dapat ay tinuturuan on how to use their authority. Amen. May authority ba tayo mga Kristiyano over the devil? Amen. Yes. Oo, kaya na, takbo na tayo. O kaya na, parang no? Pag ba meron nagkakagulo sa bahay, something is not right, no? Kasi mo yung spirit mo no? Sometimes our kids are running the show. Parang hindi tama ito, no? Kailangan sabihin ko to, no? Kailangan rebuke ko itong mga spirit ko. Because I will rebuke the spirit, no? Yung mga hindi pagkakaunawaan. Spirit of depression. Lord, bakit malungkot ako, Lord? I rebuke the spirit of depression. Lord, parang natatakot ako. I rebuke the spirit of fear. Ano? Ganun tinuruan tayo ng Panginoon doon. Minsan you don't need to wait for your pastor Especially pag hindi available. No? You have your authority. Amen? Amen. Cast out, rebuke those spirit na nanggugulo sa inyo. Amen? Yun ang sabi sa scripture. Number 3 is claim the promises. Ano ba yung promises? Package po yan Hindi lang eternal life Hindi ka lang binigyan ng eternal life tapos magdusa ka buong buhay mo tapos ano mo yung receive mo yung eternal life? Hindi no? God promised peace. God promised joy. God promised healing. It is a package deal. God promised prosperity. Amen? Ibig sabihin, enough. No? If He did not spare His own Son, will He not provide all that you need? So, i-claim po natin yung promises ng Panginoon sa atin. At sabi if you did not believe that there is eternal life, mapapahamak ka. If you did not believe that there is healing, is patuloy kang magkakasakit. If you did not believe that God wanted to give you abundant life, is patuloy kang broke. Di ba? Amen. Yung nga pinagpe-pray ko doon sa kay Pumboy, Pastor Cady, kasi may hirap po yung tagapalanas na yun na makalaya sila doon sa bondage of, parang bondage of spirit of poverty.
Ano ko sa kanila eh. Sabi ko is, matuto kayong magbigay ng magbigay sa Panginoon ng tithes, no? At i-claim yung promises. Number 4 is cut off the curse in your life. Paano ba kina-cut off? Sabi natin din Galatians 3:13, no? Christ redeem us from the curse of the law. Kumbaga is, gusto niyo pa ba ako siguro, no? Kung hindi siguro ako naging Kristiyano. Amen? At nalaman ko yung katuluan na yung palang sumpa ay pwedeng manahin ng aking anak, no? Siguro hindi ko na nanaisin yun no? Di ba? Kasi anak natin yun Lord, ako na lang. Meron nga kami drama presentation noon sa English no? Yung anak I believe 10 years old o 11 years old, no? Napahamak sila, pinakita doon, napahamak silang mag-ama dahil hindi sila mananampalataya. Nung hinahatulan sila sa judgment, no? Sabi, Lord, pwede ako na lang. He is the child. Huwag mo nga idamay. Ako na lang ang dali mo sa impyerno, huwag na tong anak ko. Ewan ko, bakit likas sa ating magulang yung ganon? Ayaw natin bang mag-transfer sa kanila. Amen? So gusto na ba natin putulin yung curse na yon? Na tayo na nagsimula, tayo na yung mananampalataya. Amen? Gusto pa ba natin pamanahan sila ng utang? Amen? Gusto pa ba natin pamanahan sila ng ating sakit? Amen? Nang hindi natin magandang asal noon? Hindi, gusto na natin putulin. Gusto natin ipamana sa kanila yung habag ng Panginoon. Yung pag-ibig, di ba? Yung mga promises ng God, yun ang ating gustong ipamana sa Kanya. Amen? Si David nga, natuwa nga ako dahil noong isang araw, magkasabay noon. Sa sasakyan, no? Sabi niya, kasi ginugurom namin si David maging architect, no? Hindi mo talaga football player, maging architect, no? Sabi nga namin, David, kasi mahilig ka nila mag-football. Pero kamukha mo naman si Stephen Curry, kulot ka, pero hindi ka naman magaling mag-basketball, no? Gusto mo ba, mag-concentrate ka na lang sa football? Pero sabi niya, Papa, hindi ko kayang training doon kasi mabigat ang training ng football, sabi niya. Laro lang ako, Papa, Gusto ko maging architect, sabi niya. Gusto kong, Papa, sabi niya, I will design 7 church building. Pag ako naging architect. Kumbaga, hantun na yung legacy na iiwan sa mga anak natin, Hindi yung utang Hindi yung curse, But pinutol na. We cut off all the curse. Ang pimamana natin sa ating generation ay legacy. Legacy of God. Tayo po ay tumayo lahat. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Doon po sa mga nabanggit natin, Amen. May kaaway ba kayo na hindi nyo pa napapatawan? Amen. Tawanin mo na, kapatid. Amen. Dahil hindi ka makakalaya dyan. Amen. Hallelujah. Pakonsulta ba kayo noon sa mga mangkukulam? Amen. Sounds funny, but sa mga manghuhula? Amen. Naniniwala ba kayo sa mga zodiac sign? Amen. Sa mga tarot cards, kung ano-ano pa? Amen. Sabi ni Sister May kanina, there's only one way, truth, and life. That is the Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Siya lamang ang pwedeng magpalaya sa atin, For those the Son has been set free, He is free indeed. Wala na po yung bondage ng kasalanan. Wala na po yung generational curse. Wala na yung curse. Amen. So tayo po ay nagre-rejoice. Tayo po ay nagse-celebrate dahil tayo nga ay malaya na. Malaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Malaya na tayo sa kapangyarihan ng devil. Dahil siya ay talunan na. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po, Ama o God, Lord, for this morning. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. Salamat sa iyong wisdom, O God, Lord. Salamat sa iyong mga promises na nadinig namin, Panginoon. Lord, higit sa lahat, salamat sa iyo, Jesus, O God, Lord. Kayo lamang, Ama, ang pwedeng magpalaya sa amin, O God, Lord. Thank you, Lord, for what you have done. And we are not ashamed, O God, Lord. Hindi po namin ginakaya ang iyong mga mabubuting gawa sa aming buhay, Panginoon, O God, Lord. At Panginoon, O God, Lord, kung meron po kaming kasalanan, O God, Lord. Kung meron pong kasalanan, O God, ang aming mga ninuno, ang aming mga magulang, O God, Lord, na hindi po namin na-lay down, O God, Lord. Panginoon, O God, Lord.
Hallelujah, right now, Panginoon. Hallelujah, O God, Lord. Pinuputol po namin lahat, O God, Lord. Pinuputol po namin. Panginoon, kung meron po kami nakaaway, Panginoon, na hanggang ngayon, O God, Lord, ay hindi pa namin napapatawad. O Panginoon, O God, Lord, touch our hearts, O God, Lord. Patawarin mo po kami, Ama, O God, Lord. Tulungan mo po kami, Ama, magpatawad, Panginoon, O God, Lord. Hallelujah. Kung Panginoon, O God, Lord, may na-contaminate po ang aming spirituality tungkol sa mga bagay, O God, Lord, that we are so ignorant and innocent, O God, Lord. Yung pong pagpapahula, Panginoon, O God, Lord. Yung pong pagpunta sa mga witchcraft, Panginoon, O God, Lord. Mga tarot na, O God, Lord, cards, Panginoon. Lord, we renounce them right now, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, O God, Lord. Patawarin mo kami, O God, Lord. Lord, putulin mo po, Ama, O God, Lord. Lahat, O God, Lord, ng sumpa, O God, Lord. Hallelujah, sa aming buhay, O God, Lord. At Lord, inaangkin po namin, O God, Lord, ang pagdaloy, Panginoon. Lord, ng kapatawaran, O God, ng kalayaan, O God, Lord, ng pagpapahala, O God, Lord, ng legacy, Panginoon, O God, Lord, na iiwan namin, O God, Lord, na nagsimula na ngayon, O God, Lord. Healing, O God, Lord. Deliverance, O God, Lord. Financial breakthrough, O God, Lord. Salamat, Panginoon, O God, Lord. Salamat po, Ama, O God, Lord. Ngayon nga po, Ama, O God, Lord, kami ay tunay ng malaya, O God, Lord. Malaya kami makapaglilingkod, Panginoon. Malaya kami makapagpapatotoo, Panginoon, O God, Lord. Lord, thank you so much, O God, Lord. Tanggapin mo po, Ama, O God, Lord, pinakamataas na papuri sa salamat ng Sama, Lord, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen.